Sa dami ng combat sports sa bansa, hindi may pagkakaila na isa ang fencing kung saan nanaig ang Pinoy. Bagamat isa ito sa pinakamatandang disiplina at unang nakilala na pang self-defense lamang, nagawang maitatag ito ng Pilipino bilang isang sport. Ang resulta, karangalan sa bansa. Sa mga gustong magkaroon ng ideya kung ano nga ba ang disiplinang ito, yan ang ating tatalakayan sa episode ngayong araw. Ako si Sheila Salaysay at ito ang Inside Sports. Kinikilala siya bilang one of the top Filipino fencers at national team member ang makakasama natin ngayon upang turuan tayo ng mga basics sa fencing. Nakapag-uwi siya ng medalya sa nakaraang 3 Southeast Asian Games. Siya ay walang iba kundi si Noelito Jose Jr. Hi Noelito. Noelito, balita ko, nagsimula ka sa arnis and then nag-transition ka sa fencing. Paano nangyari ito? Kwentuhan mo kami. Bali, 5 kasi kayo magkakapatid. Naglalaro kami ng arnis sa Valenzuela City. Tapos ayun, nakapasok ako palarong pambansa. So scholar ako, nag-gold ako palarong pambansa. And then nung nag-college kasi ako, syempre gusto ko makatulong sa parents ko, syempre. So pangapat ako sa aming magkakapatid. So tapos parang sabi ko, kailangan ko makakuha ng scholarship sa college eh. So pumunta ako UST. Tapos pagpunta ko sa UST, wala palang scholarship yung fence, yung arnis. Tapos parang sabi ng athletic moderator sa UST, sabi niya, ano ba alam mong ibang sports para mabigyan ka ng scholarship? Sabi, kasi 2013 yun eh, season 76. So sabi sa UAAP, sabi niya, ang may scholarship lang kasi sa amin yung merong laro sa UAAP. Eh yung arnis wala pa. So sabi niya, next year baka meron ng arnis sa UAAP. So pwede kitang ibalik sa arnis. Ano ba yung fencing at hindi ka ba nahirapan mag-transition? Siguro yung movements kasi yun medyo hirap. Pero yung concept kasi na dual sports siya, combat sports kasi labanan eh, paunahan makatama sa kalaban. Siguro yun, hindi ako sobrang nahirapan kasi alam ko na yung paano gamitin yung distance, yung mga timing kahit pa paano. Pero yung movements kasi iba. Kasi yung arnis is paluan and then yung fencing is tusukan. Tapos yung nilalaruan namin sa arnis is square kasi 8x8. Unlike sa fencing is pahaba lang talaga siya. So iba yung movements. Okay, ngayon naman pag-usapan natin, ano ba yung mga equipment na ginagamit dito? Ang bali sa fencing kasi meron tayong tatlong weapon. Ito yung unang-una kasi is epe, ito yung nilalaro ko. Bali yun kasi misconception sa fencing kasi akala nila matulis yung fencing. Pero hindi naman talaga siya. Para siyang may button sa dulo. So pag tinamaan yung kalaban, so pag nabiinan, kuna natusok pang tumama, so saka pala magre-register sa machine. So hindi siya kung sino maunahang masugatan, matusok ng malakas. So madiinan lang siya. And then ito yung second weapon naman is yung foil. Ito yung parang basic weapon. Dito yung mga nag-i-start mag-fencing, mga babies, mga kids. Ito talaga yung weapon nila. Ang difference naman ng epee sa foil, ang epee kasi is target is the whole body. And then ang foil, ang target is torso lang. And then may right of way. Ang saber naman, ito yung third weapon natin. Parang slashing naman siya. And then ang target is upper body. So ang next na weapon equipments natin, syempre yung gloves, and then yung jacket, and then meron breeches, and then syempre kailangan natin ng long socks kasi full body yung target, so tatamaan siya. Syempre may fencing shoes, and then meron tayong fencing mask, syempre para ma-cover yung mukha ng kalaban, ng maglalaro. And then ito yung usually nakakabit yung wire sa katawan ng isang fencer para ma-connect sa machine. Kasi di ba ikaw connect dito, and then para pag nakatusok, pag nakakabit sa machine, iilaw, doon magre-register yung point. Bali today, tuturuan kita ng mga basic movements ng fencing. Siyempre, yung mga basic handworks, basic footworks, basic attacks, and then basic concepts paano laruin yung fencing.
Noelito, ang sports ang nakapagbigay sa kanya ng pagkakataong maipakita ang kanyang kakayahan. Malaking bagay ang disiplina at teknik upang maging matagumpay sa kahit anong hamon na kanyang haharapin. Dahil dito patuloy sa pag-iensayo si Noelito upang manaig sa disiplinang ito at makapag-uwi ng karangalan. Hindi lamang para sa kanya, kundi para na din sa bansa. Ako si Sheila Salaysay at ito ang Inside Sports.